Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man po kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan and all is well sa inyong lahat. Alright, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines Manila Port Chapter. Maalala lang po, ang ating pong pinag-usapan, napag-usapan o tinatalakay sa mga videos po natin ay huwag po niyong maituring isang legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong legal concerning issues, ay pinaka-the best na po ang mag-consult po sa inyong lawyer sa inyong community. Alright. Okay, sa mga baguhan pa lang, no? Pag hindi po kayo napag-subscribe, click and subscribe naman po, no? At saka paki-share and like naman po ang ating mga videos, especially if this video ay finds you na medyo interesting siya at informative at makakatulong po sa inyo sa ating advokasya, no? Na lamang na ang may alam sa batas. Alright, tulad kasi nating sinasabi, di ba? Pag tayo po ay bilang Pilipino, kahit saan mo po tayo naroroon, kahit na nasa ibang bansa na tayo, isa mang OFWs o talagang tuluyan ng naging naninirahan na, no, sa ibang bansa, hindi po natin maiwasang totally talikdan po ang ating inang bayan kasi po ay marami po tayong yung ating po nakaraan, no? At ay mayroon pa ring batas na saklaw dito, no? Lalo na sa larangan ng marriage, sa larangan ng inheritance, sa lupa, sa title ownership issues, no? Ay hindi po maiwasan talaga na yung iba, yung mga OFWs po natin, no, mga immigrants na, no, nag-i-struggle sila pag may mga legal issues, no, at marami pong sumusulat sa atin na nagkaroon ng problema, pero sana kung nagkaroon man sila ng basic impormasyon or kaalaman, no, tungkol sa batas, ay naiwasan sana yung mga problema na kanilang naranasan. Alright, so bago tayo magpatuloy, no, I would like to again to borrow your time, no, i-promote na po natin yung ating libro, no, yung Legal Handbook, no, Daily Law Companion for All. So you can have this, no, kahit hindi po kayo lawyer o wala kayong legal background. Ito pong libro ito, hardbound po siya. It contains po yung mga extract, no, extract po ng mga batas na ating natalakay. Umaring natalakay na sa ating mga videos po natin. And this will be very helpful as reference materials, no? Doon po sa inyong bahay o sa inyong workplace, no? Mga extract po ito. So kung mayroon kayong gustong malaman tungkol sa batas na maaaring natalakay na natin, this could be a handy copy for you. Okay? So, ito po ay distributed po ng ating publisher, no, Central Books. Okay? They have branches in Metro Manila, tulad sa Quezon City, Makati, at saka sa Manila, at saka sa Mandaluyong. May branches din po sila sa Cebu, Davao. Alright? So, or you can order, no, sa kanilang website www.central.com.ph. Hardbound po ito, medyo makapal, okay? Free delivery nationwide, okay? So may nagtatanong magkano daw ito? Sa pagkaalam ko po, no, ito ay 1,980, okay? I think it is worth investment mo, no, sa inyo, lalo na kung mayroon kayong interest, no, sa usaping legal, very handy po ito. Okay? Maraming salamat. Okay. Another publication po na ating i-plug sa episode dito, yung ating pong tinatawag nating SIPRA, the Handbook of the Code of Professional Responsibility and Accountability o SIPRA, okay? Ng mga lawyers po, no? So panyero ay panyeras, no? Pag wala pa kayong copy, please consider having this book, okay? Sa hardbound din po ito. You can have this as Central Books. They have branches in Metro Manila, as well as meron sila sa Cebu at saka sa Davao, okay? So, or you can order website. Sa website nila, www.central.com.ph. Okay? Hardbound din po ito. Okay? Maraming salamat. Alright. So, ang ating pong tatalakay ngayon ay sulat po sa atin ni Paul.
Okay? Sabi ni Paul, Paul Porres, no? Sabi niya kasi medyo mayroon daw minana ng lupa, no? Ang papa ng asawa. Okay? Ito po ang tanong niya. Nakalagay na po sa papel, sa pangalan daw ay pangalan ng asawa. Okay? Ito yung asawang namatay, no? Buong buhay pa, nakalagay doon sa papel. I don't know what kind of papel na tinuturing ni Paul, but I presume na ito ay titulo kasi nakalagay daw doon ay pangalan ng asawa na halimbawa si Ana, okay? At kasal kay Pedro, okay? Ngayon, nung namatay na po si Ana, okay? Si Pedro ay buhay pa, meaning yung husband. Ngayon, ay during their marriage ay nagpatayo po sila ng bahay, okay? Doon sa lupang namana, okay? Ngayon, ang issue ngayon ano ba ang karapatan ni surviving spouse si Pedro doon sa namanang lupa na doon sila nagpatayo ng bahay? So, sino daw ba ang may-ari ng lupa at sino ba talaga ang nagmamay-ari ng bahay? So, ito po yung buod ng kanyang tinatanong sa atin. Okay? Meron na po din tayong mga videos dito kung natatandaan ninyo, kung nagsubaybay po kayo. But siguro make this as a refresher course, okay? Ngayon, palagi natin ang reference point natin dito is kailan ba sila kinasal? Okay? Okay. Kung kinasal sila bago pa took effect ang Family Code, no? August 3, 1988, of course, yung mga namanang property, no? Before marriage, no? At saka during marriage, talaga pong hindi po bahagi yan ng conjugal property. Okay? Ito ay may tuturing na isang parapernal property nung asawang babae na namatay. Okay? That means, sa pag-compute po ng kung ano yung ma-share ni Pedro doon sa conjugal niya, na 1/2, okay? At ganoon din po maging estate nung namatay, hindi po maisasama yung conjugal property ng naman ng property kasi hindi matubahagi, okay? Ng kanilang conjugal property. Okay? Ganoon din, halimbawa, nag-asawa na sila, okay? Pero bago pa nag-asawa, okay? Yung naman ng property ay property ng pagkadalaga. Okay? Ni Ana. Okay? So, sabi ng batas ng Family Code, anumang ari-arian na mayroon sa pagkabinata at sa pagkadalaga nung sila ay kinakasal. Okay? Automatic yun na magiging bahagi ito ng kanilang absolute community property. In this sense, okay? Papasok dito yung 1/2 nito ay magiging share ni surviving spouse at yung natirang kalahati ay magiging kasama doon sa pag-compute nila ng estate nung namatay. Nonetheless, iba naman yun. Pag halimbawa yung manang property ay natanggap lang ni Ana, yung namatay na asawa, during the time na sila ay married, okay? Ang property po nito ay hindi po maaring isama, no? Doon sa kanilang absolute community property. Okay? Ito ay magiging excluded po ito sa kanilang community property. Ang pinagbasehan po natin dito ay yung pinasabi sa atin ni Paul na doon daw sa papel, ang nakalagay doon, married to. Ibig sabihin yan, no? Mag-asawa na sila nung namana yung property na lupa na ito. So that means ito ay excluded property sa kanilang community property. Dahil excluded ito at namatay na nga si babae, okay? Ang pag-compute, no? Ang pag-compute nito ay sa conjugal share, no? Sa community share ni Pedro ay hindi po maisama yung tinatawag nating 1/2, no? Kasi ito po ay excluded property. Okay? Ngayon, pero tandaan niyo po natin ang surviving spouse po ay considered din po inang compulsory heirs ng namatay kasama na ang kanilang mga anak.
Okay? Ngayon, sino daw ba ang nagmamayari ngayon ng lupang namana? Depende po yan kung ano ba ang circumstances ng kanilang situation nung sila ay bago kinasal, kinakasal, at after marriage. Okay? After kinasal sila. Okay? At kung kailan sila kinasal. Okay? Validity ba ng family code o prior to the validity of the family code. Ngayon, dahil hindi naman sinasabi rito kung mayroong mga anak itong si Ana at saka si Pedro, so hindi po natin malaman ngayon, okay? Kung paano ba exactly paparte-partihin ang mana. But definitely, kung yung naman ng lupa, okay? Kung yung naman ng lupa ay hindi, okay? Ay excluded doon sa property, okay? Excluded kung excluded yan, okay? So, tandaan pa rin natin na kahit na excluded sa pag-compute ng conjugal share o community share ni Pedro, wag nating kalimutan na si Pedro ay bilang surviving spouse ay compulsory heir pa lang. So, dapat entitled din siyang magmana. So, kung ganun, entitled siya magmana, okay? Kung nagsusolo lang si Pedro, wala silang anak, okay? Okay? Kung wala silang anak, okay? Yung natirang, yung 1/2 na ito, okay? Na dapat share ng kanyang asawa sa kanyang community property, ay mapupunta ito sa mga sa kapatid ni Ana kung meron siyang kapatid, okay? Kung wala siyang kapatid, abay mapupunta, wala ding anak, ay mapupunta lahat ito kay Pedro, okay? Kasi si Pedro na lang ngayon ang sole surviving heir, okay? Ngayon kung may anak sila, okay? At may anak sila, ang magiging basyahan nito sa paghati-hati ay of course yung tinatawag nating, okay, yung kalahati nito ay equally divided ni Pedro at saka yung kanyang mga anak. Okay? So, yun ang magiging share nila, equally divided. So, no question na pagdating dun sa bahay, siyempre, yung mag-asawa ang nagpatayo, siyempre, ang nagmamayari po nito ay silang mag-asawa. It could be a conjugal property or a community property, depende po kung kailan sila kinasal. Okay? Ngayon, doon naman sa lupa, okay, gano'n din ang mangyayari dyan, okay? Now, assuming na may kapatid si Pedro, may kapatid itong si babae, si Ana, okay? At walang mga anak sila, okay? Ang mangyayari niyan, yung natirang kalahati, doon sa lupa, okay, will be equally divided doon sa kanyang mga kapatid at kasama si Pedro rito. Dahil siya yung surviving spouse, doon sa kanyang sa legitim niya, okay? So yan din ang magiging partihan nila. So mayroong possibility na insofar as the land is concerned, there could be co-ownership between Pedro at saka yung kanyang mga kapatid ni Ana, kung assuming na may kapatid. Kung wala namang kapatid, okay, ay dito lahat ay mapupunta ito sa mga compulsory heirs na equal sharing po sila, Sila ni Pedro at saka yung kanyang mga anak. Of course, no question sa bahay kasi the house was constructed, okay? Was constructed during the time of their marriage. All right? So I hope maliwanag po, Maliwanag po ang kasagutan natin kay Paul, yun po ang nagiging issue po dito, okay? So harinawa, para hindi maiwasan yung complications, na ay maayos ang relationship nitong si Pedro at saka doon sa mga kapatid, kung may kapatid, para mapag-usapan nila kung ano ba yung system ng lupa, okay? Ngayon, kung hindi sila magkasundo, ito yung problema because papasok na dito yung pagpaparti-partihin yung lupa, okay? At papasok na rin dito yung karapatan ni Pedro bilang builder in good faith. So, So, pag bilhin ng good faith, meron ding right itong si Pedro na maaring bilhin niya yung
porsyon ng lupa niya na hindi kasama sa share niya, no? Doon sa mga ibang heirs, okay? So, kasi base sa kwento, si Pedro could be considered as builder in good faith, no? And he could appropriate the land, babayaran niya, okay? Assuming na yung value ng bahay ay mas malaki pa dun sa value ng lupa na sa share niya, okay? So, yung po ang in a nutshell, no? Yung po ang tinatawag ng refresher course natin, no? Dito po sa property relation ng mag-asawa. Okay? So, obay, sa kapapasok lang, no? In case na kabubukas na lang yung computer ninyo, inyong mobile phone, ay kung hindi pa kayo nag-subscribe, pakiclick po yung subscribe, share, and like buttons po natin. Of course, yung notification bell, no? Especially if you find this video informative and interesting. Okay? So, maraming salamat sa inyong oras and I hope to see you again in the next live streaming po natin or sa mga uploads po natin o sa mga shorts po natin. Bye for now and I hope to see you again. Bye-bye.